Kung meron kayong mga senyales dito, kailangan na po tayo magpa-check up. Kinuha ko tong listahan sa top mortality cases sa Pilipinas. So, kung meron nagkakasakit, ito yung mga number 1, number 2, number 3 na dahilan. O, tignan natin ha. Number 1 talaga, cause ng pagkamatay, heart attack. Actually, around mga 300 na tao, araw-araw namamatay sa heart attack sa Pilipinas lang. So, ano senyales yan? Masikip ang dibdib, parang may nakadagan, nahirapan ka huminga, yan ang mga nararamdaman. Minsan, dito lang sa kaliwang kamay, pwede rin. O pinapawisan. Pero syempre, titignan natin, malamang may risk factor to eh. So, usually, lalaki, overweight, diabetic, mataas cholesterol. So, hindi mo masasabi na, healthy naman ako, wala akong nararamdaman eh. Kasi minsan nga, biglaan. Pag konti pa lang ang bara sa puso, wala pang sintomas, kaya minsan bumibigla siya. Kaya magugulat na lang kayo, ay si ganyan nabalitaan na heart attack. Iwas stress din. Number 2, very common cause of sakit at mortality, stroke. Diba? Ang dami na babalita. Sa stroke, parang 200 katao every day. So sa stroke, maraming klase. Yung iba napaparalyze yung muka, hindi nagagalaw yung kamay, malaking stroke yon. Hindi makalakad, sobrang sakit ang ulo, minsan tumataas pa yung blood pressure, hindi makalakad yan po. So biglaan to nangyayari. Ang cause naman, pagbabara ng ugat sa utak. So yung heart attack sa puso nagbabara, pag stroke sa utak nagbabara. Iba sintomas. Usually walang chest pain. Pero kung stroke man o heart attack, kadalasan may high blood. Yun muna, high blood sila, kaya na heart attack na stroke. Number 3, ito common, mga sakit sa mga babae, sa reproductive health nila. Ano to? Pwedeng may bukol sa cervix, cervical cancer, common yan. Uterine cancer, merong myoma, may ovarian cyst, at sari-saring infeksyon. Maraming mga infeksyon sa puwerta, at iba't ibang mga sakit. Sintomas, minsan bleeding. Yan, mas madalas ang pagdugo. Bagong talik, dumudugo. Abdominal pain sa may puson. Nagsusuka, pag-ihi, masakit, may lagnat, pwede rin yan. Number 4, pwede ring breast problem. Marami yan sa Pilipinas, breast cancer. Actually, Pilipinas, nangunguna tayo sa Asia sa dami ng breast cancer. Almost 10% ng kababaihan sa Pilipinas pwede magkaroon ng breast cancer. So, yan, okay, nakapa ang breast, check natin maigi. Kahit anong bukol, kahit hindi masakit, maganda ipa-check up. Kahit anong edad, 20, 30, 40, kahit senior na, kailangan magpa-check up. Lalo na kung may lahi kayo ng breast cancer. Usually, hindi siya masakit. Kahit kasing laki lang ng monggo, kailangan na pa-check up. Yung iba, iniintay kasing laki na ng ping-pong ball eh. Yung iba ka kasing laki ng tennis ball bago nagpapa-check up. Risk factor, mas mataba, lahi ng breast cancer, kumakain ng fatty foods, smoker, higher risk. Number 5, very common din yan. Ito yung mga senyales binabantayan, sakit sa baga. Pwedeng emphysema, COPD. Sa Pilipinas, ang daming smoker, daming may tuberculosis, daming air pollution. Marami nasisira baga. Meron din lung cancer. Lung cancer, daming smoker. Marami nagbe-vape. Pwede rin mag-cause ng lung cancer. Yan dalawa, mataas, very common sa Pilipinas. Kasi nga, very polluted tayo. Sintomas, minsan laging inuubo, laging may plema, minsan may dugo, minsan humuhuni, hirap huminga. Sa x-ray makikita eh. Pag nagpa-check up, pag in-x-ray, usually makikita kung may bukol. Number 6, very common din, problema sa tiyan. Okay, maraming problema sa tiyan.
Pero ang kinakatakot natin, gastric cancer, stomach cancer, tsaka colon cancer. Colon cancer, marami sa Pilipinas, parang number 3 yan eh. So, siguro kinakain natin, puro fast food at iba pa. So, gastric cancer, colon cancer, namamayat, hirap kumain, pagdudumi, hirap, minsan constipated, minsan nagtatae, minsan may dugo. So, pag may dugo sa dumi, pwedeng almoranas, pwedeng colon cancer, hindi natin masabi. Meron ding ulcer. Pag ulcer, dudugo din. So, ang dugo, pwedeng buhay na dugo or pwedeng yung itim, parang dinuguan. Pag dumumi ng itim, parang dinuguan siya, pwedeng may dumudugo sa ulcer o baka may bukol. Pero kung mga heartburn lang, GERD, mas madali yun dapat. Ito binabantayan natin. Number 7, problema sa kidney. So, pwede sa kidney stones, pwede UTI sa pantog. Sa lalaki, ito problema natin, prostate. So, hirap umihi, masakit pag umihi, malabo ang ihi, iba amoy ng ihi. So, pag masakit ang pag-ihi, pwede kidney stones. Pag mahapdi, paglabas, pwede rin UTI, papa-urinalysis. Prostate problem din, masakit din umihi. Okay, sa lalaki, binabantayan prostate cancer. Yan ang delikado sa lalaki. Sa babae, ang problem, breast cancer. Sa lalaki, prostate. So, papa-urinalysis, lalo na pag tumatanda, lumalaki ang prostate. Yan, ihi ng ihi. Number 8 out of 12, yan, skin cancer. Takot din tayo dito. Yung malalaking nunal na iba itsura. Pwede natin pakita, Doc Lisa. Ganito itsura ng skin cancer. Ayan, oh. Hindi siya normal na bilog. Parang iba-iba ang kulay. Yung border niya, irregular. Ayan, oh. Flat, hindi maganda. Nagbabago yung anyo. Merong mga skin cancer ng ganito itsura. So, pag may ganyan kayo nakikita, papacheck natin. Or kahit yung bastang bilog lang na lumalaki yung mga nunal, maganda patanggal na lang para sigurado. Paano iiwas sa skin cancer? Huwag magpapaaraw. Masyado nagpapaaraw, hindi rin maganda. Number 9 out of 12, yung mga joint pain, arthritis. Diba? Hindi naman nakamamatay, pero syempre, hirap maglakad eh. Pwedeng osteoarthritis, pwedeng rheumatoid arthritis, pwedeng gout, mataas ang uric acid, sumasakit ng tuhod, sumasakit paa, sumasakit ng kamay. So, dapat magpapayat, tapos yung mga healthy na prutas at gulay, mas bagay sa arthritis. Number 10, ito rin, dumadami ngayon. Mental health problem. Depression, ano pa ba? Bipolar, 'di ba? Self-harm, delikado 'yan. Lalo na kung ano-ano pumapasok sa isip natin, kung very stress. Dati bihira yung depression, ngayon ang dami nang nadi-depress. Marami tayong nababalitaan sa social media na stress sila. Sintomas, parang wala nang gana magtrabaho, walang gana makipag-usap, nakakulong na lang sa kwarto, umiiyak, hindi makatulog, o yung iba naman tulog ng tulog. Number 11, problema din, headache. Maraming headache. May mga headache na hindi delikado, mga tension headache lang. Walang problema dyan. Pero may headache na mas delikado, yung mga migraine, humihilab. Okay, tapos meron namang headache, pwedeng brain tumor, may bukol sa ulo, pero ang headache ng brain tumor, pasakit ng pasakit ng pasakit. Palagay natin, tumbuan, medyo masakit. Next month, mas masakit. After 6 months, pasakit ng pasakit. At yung iba, may deficit, hindi makakita, walang balance, at talaga isang parte yung sumasakit. Meron ding stroke, di ba? Sa headache, baka high blood. Papacheck natin blood pressure, pwede rin stroke. Meron din aneurysm, yung sobrang headache. Lastly, overweight.
So maraming sakit kasama to, eating problem, overweight, kasama na dito yung diabetes, mataas blood sugar, mataas cholesterol, sama-sama na yung mga sakit na yan eh. So pag yan ang problema natin, pag diabetes, lagi na uhaw, yan. Yung iba talaga, hilig lang kumain. Kain ng kain, binge eating, tapos nadidepress pag tumataba, tapos yung iba sinusuka. So yan din problema natin. So ito yung mga other health problems. So itong mga 12 diseases binabantayan natin kasi very common to sa Pilipinas. Kung meron kayong ganitong mga sintomas, dapat magpa-check na tayo sa inyong doktor kasi siya talaga yung mga dapat nating bantayan. Share po natin sa ating kababayan. Salamat po.